Hello. Hi everyone. So, wala, naisipan ko lang mag-record ngayon kasi it's so cold. Ang lamig. Kaya parang feeling ko, medyo ano rin ako ngayon. Medyo, hindi naman ako nalulungkot, pero parang, syempre namimiss ko rin yung dati, yung life before and then sa Philippines. So today is exactly one week. Mga ganitong oras din ako nung dumating dito last week. So, isang linggo na ako dito. So far, nakaka-adjust naman ako in terms of yung jet lag or pagtulog. Okay na ako. Sa food, okay din naman kasi masarap magluto si Stephen. So, alam niya yung mga gusto ko. Doon namimiss ko yung mga daing. So, meron naman daw dito pero okay lang. Tinatry ko na rin mag-adapt kung paano yung mga pagkain dito. Pero, yesterday kasi, sobrang parang nag-anxiety ako kahapon. Kasi 5 a.m. umaalis na si Stephen kasi may work siya. And then, dumarating siya ng mga 2:30, ganyan, 3. But yesterday, may other job siya. Then, meron din siyang appointment. Kaya, umalis siya ng 5. Dumating siya 11 p.m. na. So, ang tagal kong walang kasama. And then, the whole day kahapon, sobrang lamig din. Kaya hindi ako makalabas. Tapos, wala akong makadalang mga jacket. Kasi nga dahil nagkakasya ko siya sa luggage ko. Hindi ko alam, ba't ang mga dinala ko yung mga pang-office. So, feeling office yarn. So, hindi ko alam kung nadala ng mga pang-lamig. Kaya hindi rin ako makalabas kasi sobrang lamig kahapon. So, nandito lang ako kahapon. The whole day, hindi ako kumain. Hindi ko alam kung bakit. Tinatamad akong kumilos. Hindi rin ako nagutom. And then, yun, dumating si Stephen kagabi. Doon na parang iyak na ako. Parang hindi ko maintindihan. So, nagulat din siya. But, yun. Sobrang natutuwa lang ako kahapon. And I'm so thankful. Feeling ko I'm so blessed na sa tagal ng times din, panahon na wala. Hindi ko makita yung talagang gantong relationship. Sobrang grateful ako kay Stephen. Very understanding niya. And kahapon nga, parang I feel so guilty na wala akong na-prepare anything sa kanya. Na parang, di ba usually, no, parang maghapon nagtrabaho yung asawa mo. So, pagdating kailangan may pagkain. Yung ganong effect. So, kaya kagabi nagigilty ako kasi wala ako talaga. Nakapagsaing lang ako. Saing ng kanin. Pero wala akong nagawang anything kasi di ko alam. Marunong naman ako magluto. Pero hindi ako parang bigat ng pakiramdam ko kahapon. And then, yun nga, parang sinabi niya lang kahapon sa akin na wala pa kami sa ganun. So, wag ko daw siyang isipin. Wag ko isipin na iserve siya or pagsilbihan ko siya dito. Ang gusto niya sa akin is maging okay ako. Maka-adjust lang ako. Do whatever I want. Kung gusto kong matulog lang or ano gusto kong kainin lang or sa sarili ko. Wag ko daw siyang intindihan kasi kaya niya yung sarili niya. Parang wala daw muna ako doon sa ganun. Ang ending pa nun, since nung dumating siya, late na, pinagluto pa niya ako kung ano yung kakainin ko kasi hindi ako kumain ng whole day. Tapos wala lang, parang siguro naintindihan din niya yung pakiramdam ko kung ano yung adjustment ko ngayon. And sobrang thankful lang ako kasi ganito siya. Ganito yung napangasawa ko. And then, ako din naman, super thankful din ako sa Lord na we have the luxury na ganito na kahit wala mo ng work. Ano yung provision niya. So, siguro more adjustment pa din. I'll get back to my old me. Yan. So, meron akong video clip dito kung kahapon nung dumating siya. So, hope you guys, or makakasama ko kayo habang sa pag-adjust ko. So, marami kayong vlog. Siguro marami kayong video na makikita sa akin. Or, baka magsawa rin kayo sa mga vlog na ipopost ko. I-skip nyo na lang. Kasi kayo lang yung makakasama ko sa journey na to hanggang sa maging okay ako. Well, I mean, maging normal. Normal naman. I mean, hanggang sa maging ma-adapt ko na yung buhay dito. So, at least kasama, nakita nyo paano yung start. So, tingnan natin yung mga susunod. So, ito yung nangyari kahapon. Okay lang po. Siyempre, bago pa pala ko dito eh. Not even a week. Yung mga bagay na adjust. Kaya ano pa rin.
Hindi, parang katang cheese. Masarap pa. Sarap ng French toast. Nag-lunch ako konti. Kasi wala akong kasama. So, ito yung mga ina-adjust ko pa.